Isang baryo sa gitna ng probinsya biglang nawala sa mapa. Walang signal. Walang tao. At sa gitna ng katahimikan, may isang bahay na nanatiling buhay. Ang halimaw na sinunog noon bumalik. Hindi para takutin kundi para singilin. At ngayong gabi, lahat ng kasalanang kinalimutan ay muling bubuksan. Handa ka na bang harapin ang katotohanan na itinago ng buong bayan, gabi na sa isang liblib na barangay sa Quezon? Ang hangin ay malamig at mabigat, punong-puno ng halimuyak ng nasusunog na dahon at amoy ng lupa. Tahimik ang paligid, pero sa bawat sulok ng kadiliman, parang may nagmamasid. Sa gitna ng baryo, may isang kubong yari sa kawayan, tila matagal nang hindi nililinis. Sa loob nito nakatira si Aling Senyang, isang matandang babae na matagal nang pinagdududahan ng mga tao. Kasama niya ang kanyang anak na si Lira, tahimik at misteryosang dalagita na bihirang makitang lumalabas. Matagal nang usap-usapan sa baryo na hindi sila ordinaryong tao. May mga nawawalang hayop, mga sanggol na biglang nagkakasakit, at mga tunog sa bubong tuwing hating gabi. Manananggal sila, bulong ng mga matatanda sa mga bata. Ngunit walang may lakas ng loob na harapin sila. Hanggang isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Isang buntis na babae mula sa kabilang barangay ang natagpuang patay sa gubat. Walang sugat, pero ang tiyan niya ay tila pinilasan at hinayaang bukas. Nag-alsa ang buong baryo. Galit ang mga tao. Takot ang bumalot sa mga puso ng mga ina. Nagsimulang magtanong ang kapitan ng barangay. At may isang matandang babae ang lumapit. Si Lola Deli, ang albularyang halos walang boses sa komunidad. Ako mismo ang nakakita, anya. Sa gabi ng krimen, nakita ko si Lira sa likod ng simbahan. Wala siyang kalahating katawan. Lumilipad siya. Nagliyab ang galit ng taong bayan. Nagtungo sila sa kubo ng mag-ina. May dala silang apoy. Gasolina. Sulo. Pinilit nilang palabasin si Aling Senyang. Lumuhod siya sa harap ng mga tao. Maawa kayo, sigaw niya. Anak ko lang ang meron ako. Ngunit hindi sila nakinig. Hinila nila si Lira sa labas ng bahay. Nakasigaw siya, ngunit walang lumapit para tumulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, galit at takot. Biglang bumigat ang hangin. Parang may bumagsak mula sa langit. Sumingaw ang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Pumatay ng mga ilaw ang hangin. Nawala ng kuryente ang buong baryo. Sumigaw ang isang lalaki sa unahan. Nakakalas Vince bata. Ngunit huli na. Tumalsik ang isang katawan mula sa itaas ng puno. Si Aling Senyang. Pero ngayon, ang kanyang mukha ay nagbago. Mahaba ang kanyang dila, nanlilisik ang mga mata, at ang kanyang likod ay may mga pakpak na parang paniki. Bumula ang dugo sa bibig ng lalaking pinakamalapit sa kanya. Naghiyawan ang mga tao. Nagkagulo ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Lira. Buong katawan niya ay nababalot ng itim na usok. Ang kanyang balat ay parang balat ng ahas. Lumapit siya sa kanyang ina at sabay silang lumipad pataas. Ang kanilang sigaw ay tunog ng pighati, ng galit, ng pagkabigo. Isang batang lalaki ang naiwan sa likod ng kubo, nanginginig. Hinawakan siya ng kanyang ama, sabay sabing, "Ayaw kitang dalhin dito, pero gusto mong makita ang katotohanan. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi sapat ang batas. At kung bakit may mga nilalang na hindi dapat galitin." Ang bata ay hindi nakakibo. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang langit na muling naging tahimik. Sa likod ng dilim, naroon pa rin ang ekso ng sigaw ng mag-inang manananggal. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, at ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa lakas ng tibok. Tahimik ang lahat, pero ang katahimikan ay hindi nakakapanatag. Ito ay katahimikang may bigat, parang may nakakubli pa sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang kanilang sarili sa gitna ng pagkakahiwa-hiwalay. May mga bahay na iniwan ng mga pamilyang lumaya sa takot. Ang mga hayop ay muling naglalaho, ngunit walang nangahas magsalita. Ang kubo ng mag-ina ay sinunog, pero wala silang bangkay na nakita. Walang laman ang lugar, walang bakas ng dugo, wala ring abo na dapat nandoon. Tila nawala na lamang sila sa hangin. Ngunit gabi-gabi, may naririnig ang bata mula sa kanyang bintana. Isang tunog na parang pakpak na pumapalo sa hangin. Isang bulong sa likod ng tenga niya, mahina pero malinaw.
Makikita pa tayo. Balang araw, ikaw naman. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito o sumpa. Pero simula noong gabing iyon, nagsimula na rin siyang magbago. Hindi na siya kumakain ng normal. Hindi na siya natutulog sa gabi. At tuwing tumitingin siya sa salamin, may anino sa likod niya na hindi gumagalaw ng sabay sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay unti-unting nalimutan ang insidente. Pero ang batang iyon, hindi na siya kailanman naging katulad ng dati. Sa ilalim ng kanyang balat may gumagalaw. Sa kanyang mga mata, may apoy na hindi kayang patayin ng dasal. At sa bawat gabi, habang lahat ay natutulog, siya ay naglalakad sa kagubatan, inaamoy ang hangin. Hinahanap ang susunod niyang biktima. Sa bawat hakbang niya sa putikang lupa, lumalalim ang mga bakas na parang sinusundan ng anino. Ang mga dahon sa paligid ay hindi gumagalaw, pero ang mga sanga ay tila may tumatalon sa itaas. Tahimik ang kagubatan, pero ang katahimikang iyon ay parang sigaw sa tenga niya. Naririnig niya ang tibok ng puso ng mga natutulog sa malalayong bahay. Nararamdaman niya ang init ng dugo sa ilalim ng balat ng mga inosenteng katawan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dumudugo ang kanyang mga kuko. Ang balat sa kanyang likod ay unti-unting napupunit, parang gustong lumabas ang kung anong hayop sa loob niya. Hindi na niya kayang pigilan. Ang kirot ay naging kasiyahan. Ang takot ay naging gana. Lumuhod siya sa harap ng punong balete, ang punong matagal ng itinuturing na banal. Dito raw nagsimula ang lahat, ayon sa albularyo. Dito raw nag-alay ng dugo si Aling Senyang noong unang gabi ng kanyang pagbabagong anyo. Ngayon, narito siya. At nasa harap niya ang isang batang babae. Natutulog sa putikan, tila inabandona. Malinis pa ang mukha nito, walang muwang, walang kasalanan. Lumapit siya. Inamoy niya ang liig ng bata. Mainit. Sariwa. Tumingala siya sa langit habang nilalabanan ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit ang langit ay wala ng sagot. Wala na ring awa. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang bibig ay bumuka, hindi para sumigaw, kundi para kumagat. At sa gabing iyon, isa na namang kwento ang idinagdag sa alamat ng mga nawawala sa kagubatan. Isang kwento na hindi nais ipaniwala ng mga tao. Pero sa puso ng probinsya, kung saan ang takot ay minamana sa dugo, alam ng lahat na ang mag-inang manananggal ay hindi tuluyang nawala. Isa sa kanila ang naiwan. At ang isa ay nagbigay ng lahi na mas malupit, mas tahimik at mas mapaghiganti. Simula ng gabing iyon, nag-iba ang ihip ng hangin sa buong baryo. Hindi na ito basta malamig, ito'y parang humahaplos na may kasamang babala. Ang mga aso ay ayaw ng tumahol tuwing gabi. Ang mga manok ay hindi na pumipiyok sa madaling araw. Parang alam ng kalikasan na may nilalang na hindi dapat magising. Siya, ang batang lalaki na minsang saksi lang sa halimaw. Ngayon ay isa ng mas malupit na anyo ng nilalang na kinatakutan ng kanyang ama. Pero hindi tulad ng mag-inang manananggal na nagtatago, siya ay hindi nagkukubli. Siya ay nag-aaral. Nagpapanggap. Nakikihalubilo. Isa na siyang binata ngayon. Tahimik, mabait, matalino. Ngunit sa kanyang mga mata, nandoon pa rin ang apoy na nagmula sa gabing iyon. Sa loob ng kanyang kwarto, may lumang banga sa ilalim ng kama. Dito niya itinatago ang mga parte ng katawan ng kanyang mga biktima. Lahat ng nawawala mula sa kalapit na barangay, wala ni isa ang natagpuan. Walang bakas, walang dugo, walang sigaw. Sapagkat sa bawat pagkilos niya, may lumang orasyon siyang binibigkas. Isang itim na dasal mula sa lumang aklat ng kanyang yumaong ina. Aklat na sinunog ng mga tao noon, pero nabawi niya sa abo. Ngayon, iyon ang kanyang gabay. Tuwing kabilugan ng buwan, binubuksan niya ang banga. Hindi upang itapon ang laman, kundi upang samyuin ito, lasapin at magdasal para sa susunod na pangalan. At isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang isang batang naglalaro sa labas ng eskwelahan. Ngumiti siya, mabagal, mapanlin lang. Dahil sa kanyang isipan, malinaw ang boses ng kanyang ina. Anak, huwag mong kalimutan kung sino ka. Huwag mong kalimutan kung anong ginawa nila sa atin. Ang apoy ng paghihiganti ay hindi basta nawawala, kundi ipinapasa. Kinaumagahan, nagising ang buong barangay sa ingay ng mga ambulansya at pulis. Isa na namang bata ang nawawala.
Walang bakas ng sapilitang pagpasok sa bahay. Walang basag na bintana. Walang putol na kandado. Iniwan lang ang sapatos sa labas ng pinto, parang kusa siyang lumabas. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga otoridad ang isang piraso ng papel sa kama ng bata. May kakaibang simbolo. Parang sinaunang baybayin pero may baluktot na hugis, parang isinumpang panulat. Walang makaintindi. Walang gustong magsalita. Ngunit ang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Elias, ay nanlambot nang makita ito. Tapos na, bulong niya. Ang sumpa ay muling gumalaw. Muling lumaganap ang takot. Mga batang hindi na pinapayagang lumabas. Mga ina na nag-aalay ng itlog at asin sa labas ng pintuan gabi-gabi. Mga pari na nagmimisa araw-araw kahit walang tao sa simbahan. Pero para sa binata, ito lang ang simula. Lumipat siya ng lugar. Bagong paaralan, bagong katauhan. Ngunit dala pa rin ang banga, dala pa rin ang aklat, dala pa rin ang apoy. Tuwing gabi, habang ang mga kaklase niya ay natutulog na. Nagsusulat siya ng mga pangalan sa kanyang lumang kwaderno. Isinusumpa ang mga ito. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa paniniwala na siya ay tagapagpatuloy. Hindi lang ng paghihiganti, kundi ng isang lahi. Lahi ng mga nilalang na itinakwil ng tao, ngunit niyakap ng dilim. At sa bawat patak ng ulan sa bubong ng kanyang inuupahang silid, may boses na sumusunod. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka mawawala. Dahil ang apoy ng gabi ay ikaw na ngayon. Sa isang gabi ng malakas na ulan, habang kumakagat ang kidlat sa madilim na langit, muling gumalaw ang banga. Pumutok ang takip nito at lumaganap ang amoy ng dugo at abo sa loob ng silid. Ang binata ay hindi natakot. Tumayo siya sa harap ng banga, habang ang mga ilaw sa kanyang silid ay kumikislap-kislap. Mula sa loob ng banga, lumabas ang makapal na usok. At sa usok na iyon, nakita niya ang anyo ng kanyang ina, si Aling Senyang. Maputla. Marupok. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nasunog ng galit at pighati. Anak, anang multo, ang iyong panahon ay dumating na. Hindi ka na tagasunod. Ikaw na ang magtatag. Ang katawan ng binata ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang laman. Ang kanyang mga kuko ay muling humaba. Ang kanyang likod ay napunit, at sa unang pagkakataon, lumabas ang kanyang sariling pakpak, itim, makapal, at may tila kaliskis ng ahas. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, at ang kanyang bibig ay punong-puno ng ngipin, hindi ng tao, kundi ng halimaw. Ngunit hindi siya sumigaw. Ngumiti siya. Dahil sa wakas, hindi na siya anino ng kanyang ina. Siya na mismo ang bagong alamat. Kinabukasan, isang paaralan sa kalapit na bayan ang natagpuang halos walang laman. Walang katawan. Walang dugo. Ngunit ang buong gusali ay amoy sunog na karne at putik. Sa pisara ng isang silid-aralan, may nakasulat gamit ang pulang tinta. Sa bawat katarungang ipinagkait, may halimaw na ipinapanganak. At sa bawat halimaw may mundong muling binubuo. At mula noon, isa-isa na ring nawala ang mga taong sangkot sa sunog ng kubo 15 taon na ang nakaraan. Isa-isa silang kinuha, hindi ng batas, kundi ng gabi. Walang makasagot. Walang makapigil. At sa pinakatahimik na bahagi ng probinsya, sa gilid ng kakahuyan, may bagong tahanang itinayo. Mula rito, gabi-gabi may umaawit ng orasyon. Isang tinig na bata, ngunit may bigat ng daan-daang taon. Tinig ng halimaw na isinilang sa gitna ng taksil na mundo. At sa bawat sigaw ng bagyo, sa bawat katahimikan ng dilim, muling naririnig ang awit ng mag-inang hindi kailanman nasunog. Dahil ang tunay na apoy ay hindi kailanman namamatay. Sa sumunod na mga linggo, napuno ng takot ang buong rehiyon. Mga balita ng pagkawala, ng kakaibang tunog sa bubungan tuwing gabi, ng mga hayop na hinihigop ang laman loob habang buhay pa, lahat ay kumalat na parang apoy sa gitna ng tagtuyot. Wala nang naglalakbay mag-isa sa gabi. Wala nang nagtitiwala kahit sa sariling kapitbahay. At sa kabila ng takot, may ilang nagtangkang tumakas, lumikas sa syudad, magbagong buhay. Ngunit ang gabi ay mas mabilis. Mas matalas. Mas gutom. Sa isang checkpoint sa labas ng bayan, isang pulis ang nagsabi sa driver ng van, buksan ang likod.
Pagbukas ng pinto, bumungad ang kakaibang amoy, hindi galing sa tao. Isang anino ang gumalaw, mabilis, parang usok na may katawan. Isang sigaw ang sumabog sa hangin. Kasunod ang katahimikan. Walang nakaligtas. At habang patuloy ang kaguluhan, isang lalaki ang nakaupo sa lumang simbahan ng baryo. Nakaitim siya. Tahimik. Nakahawak sa lumang rosaryo na punit ang krus. Lumapit ang isang madre at tinanong siya, "Anak, ligtas ka ba rito?" Tumingin siya sa madre, tahimik. At saka bumulong, "Ligtas sila sa akin kung nanaisin ko." Ngumiti siya. Isang ngiting malamig, mapaglaro, puno ng lihim. Hindi ito kwento ng halimaw, dagdag niya. Kwento ito ng mga taong pumili ng kasinungalingan kaysa katarungan. Ng mga nanood habang sinusunog ang katotohanan. Tumayo siya. Ibinagsak ang rosaryo sa sahig. At sa muling pagyuko ng langit at pagbuhos ng ulan, naglakad siya papalayo sa simbahan. Ang kanyang anino ay humaba. Ang kanyang hakbang ay hindi na tao. At habang patuloy ang ulan sa bawat bubong ng natitirang bahay, naroon na naman ang bulong. Mas malinaw. Mas malapit. At ngayon, ang kwentong bumalot lang sa takot noon ay isa ng sumpa na walang simula, walang wakas, at isinusulat gamit ang dugo ng bawat isa na piniling lumingon. Sa kalaliman ng gabi, habang ang ulan ay tila walang balak tumigil, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kanyang kubo. Bitbit niya ang isang lumang itak at isang bote ng langis. Hindi siya basta-basta. Siya si Mang Roque, dating sundalo, ngayoy tagabantay ng gubat. Alam niya ang mga kwento. At alam niyang ang halimaw na gumagalaw ngayon ay hindi na basta kwento lang. Lumapit siya sa puno ng balete, kung saan unang nakita si Aling Senyang taon na ang nakaraan. Inilibing niya roon ang kanyang asawang nawawala. At ngayong gabi, may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Pumipintig ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang may humihinga sa ilalim nito. Tiningnan niya ang langit. Ang buwan ay natatakpan ng ulap, ngunit ang liwanag nito ay sapat upang ipakita ang aninong gumagalaw sa itaas ng mga puno. Dahan-dahan siyang umatras. Ngunit bago pa siya makatakbo, may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok. Isang boses ang bumulong sa kanyang likod. Mabuti ang alaala mo, Mang Roque. Pero ang puso mo madali palang makalimot. Dahan-dahan siyang humarap. Nakatayo sa harap niya ang binata. Ngunit hindi na siya ang batang nakita niya noon. Mas matangkad na siya ngayon. Mas malaki. At sa mga mata niya, may itim na sigla, parang bangin na humihigop ng lahat ng ilaw. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Mang Roque. Bakit mo pinapatay ang walang kinalaman? Umiti ang binata. Mali ka. Lahat sila may kinalaman. Lahat sila ay nanahimik. Lahat sila ay nagkulong sa bahay noong kami isinunog ng buhay. At sa huling pagkakataon, nakita ni Mang Roque ang langit. Ngunit hindi ang buwan ang kanyang huling tanaw, kundi ang madilim na anyo ng isang halimaw. Na isinilang sa loob ng apoy, pinalakas ng puot, at pinalaya ng kawalang katarungan. Isang sigaw ang lumipad sa hangin, humalo sa bagyo, at sinapawan ang kulog. At nang sumunod na araw, isa na namang bahay ang walang laman. Wala na naman ang katawan. At sa pintuan, may mga bakas ng pakpak. At isang mensahe. Nakaukit sa kahoy, gamit ang matulis na kuko. Kung hindi mo kayang tumindig sa liwanag, ay huwag kang magtago sa dilim. Kinabukasan, dumating ang mga taga-media. Naglipa na ang mga kamera, mikropono, at drone sa itaas ng baryo. Gusto nilang malaman ang totoo. Gusto nilang kuhanan ng footage ang ginagawang kulto raw sa lugar. Ngunit wala silang nakita kundi katahimikan. Walang ingay mula sa mga bahay. Walang tao sa kalsada. Ang simbahan ay bukas ngunit walang laman. Ang mga pinto ng mga bahay ay nakabukas, parang iniwang minadali. Sa gitna ng kalsada, may isang bata. Nakatayo, hindi kumikibo. Dumungaw ang isang reporter. Anong nangyari rito, iho? Hindi sumagot ang bata. Tumitig lang siya sa kamera. At sa isang iglap, umiti siya. Ngiting pilit o marahil ngiting pagod. At saka siya bumulong, mahina pero malinaw. Hindi sila umalis di. Kinuha sila ng gabi.
Napaatras ang kameraman. Biglang nanghina ang mga baterya ng lahat ng kagamitan. Tumigil ang drone, bumagsak sa lupa. Tumakbo ang mga reporter pabalik sa kanilang van, ngunit hindi na nila ito nadatnan. Wala na ang sasakyan. Wala na rin ang daan. Sa likod nila, ang bata ay nawala. At sa kanyang kinatatayuan, may naiwan lang na anino. Isang aninong may pakpak. Gabi na nang matagpuan ang ilan sa kanila sa kabilang bayan, tulala, basa, at nanginginig. Hindi na sila nagsalita. Hindi na rin sila bumalik. Isa lang ang paulit-ulit nilang isinulat sa papel habang ginagamot sila sa ospital. Ang halimaw ay hindi na nagtatago. Siya na ang may-ari ng gabi. At sa pusod ng baryong iyon, sa ilalim ng balete, may bagong anyo ang puno. Ang mga ugat nito ay tila gumagapang, parang naghahanap ng laman. At sa bawat paghampas ng ulan sa mga dahon, may boses na muling sumisingit. Ang hustisya ay hindi laging puti. Minsan, itim ito. At may matulis na pakpak. Sa ilalim ng balete, ang lupa ay tila humihinga. Bawat ugat na lumalabas ay kumakapit sa paligid, parang mga daliring gustong hilahin ang buong baryo pababa. Sa puso ng puno, may nakaukit na bagong anyo, hindi krus, hindi pangalan. Isang mata. Malaki, bilog at palaging nakadilat. Walang pupwedeng magtago. Walang makakatakas. At sa loob ng ugat ng punong iyon, nakapulupot ang banga. Buhay pa rin. Umiinit sa bawat gabi. Tumitibok sa bawat sigaw ng bagong biktima. Sa kabilang dulo ng probinsya, sa isang lumang paaralan, dumating ang isang bagong guro. Tahimik siya. Magiliw sa mga estudyante. Ngunit malamig ang kanyang mga kamay at palaging basa ang kanyang mga sapatos. Hindi siya sumasabay kumain. Hindi siya nakikitulog sa faculty room tuwing overnight. At sa tuwing may nawawala na namang bata, siya ang unang dumadating sa eskwelahan, bago pa man tumunog ang bell. Isang araw, nakita siyang nakatayo sa harap ng salamin sa faculty teeth. Matagal. Hindi gumagalaw. Pero ayon sa janitor, 2 raw ang aninong nakita. Isa ay kanya. At ang isa ay may pakpak. Nang tanungin siya ng prinsipal tungkol dito, umiti lang siya. At saka mahina ang sagot. Ang lahat ng bagay na inilibing ay muling bumabangon. Lalo na kung hindi sila inilibing ng patas. Mula noon, isa-isang umalis ang mga guro. Ang eskwelahan ay unti-unting nabakante. Ang mga estudyante ay nagkasakit, ang ilan ay biglang nawala at ang natiray tumahimik. Ang guro ay nanatili. Nag-iisa. Ngunit gabi-gabi may naririnig sa loob ng lumang silid-aklatan. Mga hakbang ng hindi tao. Mga tinig na hindi tao. At minsan, boses ng bata na humahagulgol. Nagsusumamo. Pero wala nang nakikinig. Dahil sa bayang iyon, sa eskwelahang iyon, sa punong iyon. Ang halimaw ay hindi na lang isang alamat. Siya na ang tagapag-ingat ng katotohanang itinago ng mga tao. At ngayon, ang kwento ng mag-inang sinunog noon ay buhay na buhay. Sa dugo ng bawat isa, na pumili ng katahimikan at tumalikod sa katotohanan. Sa paglipas ng mga buwan, mistulang nabura sa mapa ang baryo. Walang signal. Walang sumasagot na opisina. Walang transportasyong pumapasok o lumalabas. Ang mga dating mataong kalye ay nilamon na ng damo at ugat. Ang mga bahay ay nilukob ng amag at katahimikan. Pero sa kalagitnaan ng sira-sirang komunidad, may isang bahay na nananatiling maayos. Puting pintura, malinis na bubong, tahimik na bakuran. Dito naninirahan ang guro. Tuwing 12:00 ng gabi, bumubukas ang mga ilaw sa loob. At sa mga bintanang may kurtinang kulay pula, may aninong dumarami. Hindi na siya nag-iisa. Sa ilalim ng bahay ay may silid. At sa silid na iyon, may mga larawan sa dingding, mga mukha ng mga taong isinumpa. Mga pari. Mga sundalo. Mga politiko. Mga guro. Mga magulang. At sa gitna ng mga larawan, nakadikit ang litrato ng batang si Lyra. May sulat sa ilalim. Hindi kami mga halimaw. Kami ay mga alaala ng pagkakait. At ang mga alaala kapag sinunog ay muling nabubuhay. Mula sa kisam ng silid, nakasabit ang lumang banga. May bitak na, ngunit buo pa rin ang nilalaman.
Sa tuwing may bagong pangalan, may patak ng dugo na lumalabas mula rito. Tumatalsik sa sahig na may mga sinaunang simbolo. At sa bawat patak, muling lumalalim ang kanyang kapangyarihan. Sa tuwing may mata na tumatanggi sa katotohanan, isang panibagong pakpak ang umuusbong sa kanyang likod. At habang ang mga lungsod ay abala sa ingay ng modernong mundo, ang lumang daan patungo sa baryong iyon ay muling nabubuksan isa-isa. Parang isang nilalang na ibinuka ang bibig upang muling tumanggap ng bisita. Ngunit ngayong bumalik na siya at buo na ang kanyang anyo. Wala nang pagbalik. Wala nang kapatawaran. At sa huling pahina ng kanyang lumang aklat, may isang linya na isinulat sa sariling dugo. Kung ang mundo ay hindi kayang magbigay ng hustisya, kami na ang maglilitis ng lahat. Sa araw ng pista sa kalapit na bayan, dumagsa ang mga tao. May mga banda, palaro at prosesyon. Ngunit habang abala ang lahat sa kasayahan, isang matandang babae ang naglalakad sa gitna ng kalsada. Wala siyang kasama. Wala siyang bitbit. Nakadamit itim at nakalugay ang kanyang buhok hanggang baywang. Walang nakakakilala sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, may bigat ng panahon ng alaala ng pagkasuklam. Huminto siya sa harap ng simbahan. Tumingala sa krus. At mahina siyang bumulong. Isang dasal, isang pakiusap o marahil isang hudyat. Biglang kumulimlim ang langit. Ang araw ay natakpan ng itim na ulap. Ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo. Tumigil ang banda sa pagtugtog. At ang mga kandila ng prosesyon ay sabay-sabay na namatay kahit walang hangin. Sa entablado, biglang nanginig ang mikropono. May lumabas na tunog. Isang boses, hindi sa pari, hindi sa tagapagsalita. Isang boses na halos bulong ngunit naririnig ng lahat. Masaya ba kayo sa inyong kaligtasan? Masaya ba kayo sa inyong katahimikan? Habang ang mga tinapon ninyo ay nilalamon ng apoy. Nagkagulo ang mga tao. May mga nahulog sa kariton. May batang napaiyak. May matandang nawalan ng malay. Ngunit ang matandang babae ay nanatili sa kinatatayuan. At mula sa likod niya, dumating ang guro. Hindi na siya nakaitim. Hindi na siya nakangiti. Ang kanyang balat ay punit-punit na, at sa bawat punit ay mailiwanag na itim, liwanag na hindi galing sa Diyos, kundi sa kung anong mas malalim. Tumabi siya sa matanda. At sa harap ng lahat, sabay silang nagsalita. Ang inyong kasalanan ay hindi na kayang hugasan ng tubig, ng dasal, o ng paglimot. Ngayong gabi, ang pista ay hindi para sa inyong banal, kundi para sa aming mga sinunog, tinanggalan ng boses at kinalimutan. Sa likod nila, ang simbahan ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang bato ay nagbitak. Ang krus ay bumaligtad. At mula sa altar, lumabas ang mga anino, payat, duguan, putol ang pakpak, at punong-puno ng puot. Ang mga dating hindi pinakinggan, ngayon ay bumabalik bilang hukom. At habang tumatakbo ang mga tao, naghahanap ng ligtas na lugar. Walang makalabas sa bayan. Wala nang daan palabas. Dahil ang kalsada ay tinakpan na ng mga ugat ng balete. Ang mga poste ng ilaw ay naputol, isa-isa. At sa bawat madilim na sulok, may mata na nagmamasid. At sa gitna ng kaguluhan, ang guro ay muling nagsalita. Ang gabi ay hindi na panahon ng pagtulog. Ito na ang panahon ng paniningil. Ang langit ay tuluyang nagdilim kahit hapon pa lamang. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog ng kusa, paulit-ulit, parang babala ng isang matagal nang nakalimutang kasalanan. Ang hangin ay lumamig. Mas malamig kaysa dati. Parang hininga ng isang nilalang na matagal nang nanahimik, ngayon ay bumabangon. Ang mga aninong lumabas mula sa altar ay lumapit sa gitna ng bayan. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Saksi sa bawat hakbang ng kanilang paghihiganti. Iba't iba ang kanilang anyo, may babae, may bata, may matandang nilapan ng panahon, pero lahat ay may parehong mata. Mga matang walang luha, walang awa at puno ng nasunog na alaala. Isang dating pulis ang sumigaw. Hindi kami ang may kasalanan. Bakit kami ang pinaparusahan? Ngunit hindi siya sinagot. Tanging ang matandang babae ang tumingin sa kanya. Nilapitan siya. At saka ibinulong. Hindi ka kailanman nagsalita kaya ngayon wala kang karapatang magsalita. Hinawakan siya sa lig. At sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nalunod sa itim na uso,
Hinigop ng aninong mula sa kanyang sariling likod. Walang dugo. Walang sigaw. Parang binura lang siya sa mundo. Nang makita ito ng mga tao, wala nang natirang tapang. Ang mga dating mapagmataas ay nagmakaawa. Ang mga dating tumatawa sa kwentong aswang ay lumuhod sa lupa, dumudugo ang mga palad sa kakayakap sa krus. Ngunit wala na silang ligtas na pook. Ang simbahan ay hindi na banal. Ang bahay ay hindi na kanlungan. Ang pangalan ay hindi na proteksyon. Sa lahat ng ito, ang guro ay tahimik lang na nakatayo sa gitna. At sa kanyang likod, bumukas ang lupa. Mula sa ilalim, sumingaw ang apoy. Hindi pulang apoy, kundi itim, amoy asupre at nasunog na uling. Lumuhod ang guro at inilapag ang lumang aklat ng kanyang ina sa harap ng bitak sa lupa. Binuksan niya ito sa huling pahina. At sa kanya binigkas, malakas at buo. Sa ngalan ng mga sinunog, kinalimutan at isinumpa, bumalik nawa ang kanilang lakas sa mga inapo. At ang mundo ay hindi na muling matahimik hanggat ang huling saksi ay hindi humarap sa kanyang kasalanan. Mula sa bitak, umangat ang mga banga. 1, 2, 7. Bawat isa ay may pangalan. Bawat pangalan ay isang kaluluwang isinakripisyo, tinanggihan ng hustisya. At bawat banga ay nagsimulang tumibok na parang puso. Ang mga ito ang magiging hukom. At ngayong gabi, sa bayan na dati binggi sa daing. Ang lahat ay mapipilitang makinig. Panghuling bahagi, ang huling sigaw ng gabi. Isa-isang bumukas ang mga banga. Mula sa loob, lumabas ang makakapal na usok, hindi lang basta alinsangan ng apoy, kundi mga alaala. Mga tinig ng batang umiiyak. Sigaw ng inang lumuhod sa harap ng mga taong walang puso. Mga panalangin na hindi kailanman sinagot. At sa bawat usok, unti-unting lumilitaw ang mga mukha ng mga nawala. Hindi sila galit. Hindi sila masaya. Tahimik lang. Parang sinasabi. Hindi kami dapat naging halimaw. Kayo ang nagtulak sa amin. Ang buong bayan ay napaluhod, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang matagal na nilang kinalimutan. Isa-isang umilaw ang mga kandila sa paligid ng simbahan, kahit walang nagsindi. Tila may liwanag na muling bumabalik. Ang matandang babae, si Lyra, ngayon ay matanda na, lumapit sa gitna ng altar. Ang dating batang pinagsuspetsahan, tinorture, isinumpa. Ngayon, siya ang maihawak ng kapalaran ng buong bayan. Tiningnan niya ang lahat. Mga bata, matatanda, walang muwang at may kasalanan. At saka siya nagsalita. Hindi namin hiniling na maging dyablo. Hiniling lang namin na mapakinggan. Hiniling lang namin na mabuhay. Mula sa langit, unti-unting nawala ang ulap. Ang itim na apoy ay nagsimulang humupa. Ang mga anino ay naglakad paatras, palayo sa mga tao. Tila sapat na ang ipinakitang alaala. Hindi lahat ay naparusahan. Ngunit lahat ay napaalala. Bumalik si Lyra sa likod ng altar, at sa huling pagkakataon, binuksan niya ang aklat ng kanyang ina. At isinulat ang huling linya. Ang kwento ay hindi pa tapos, pero sapat na ito para sa isang gabi. Sabay niyang isinara ang aklat. At sa paglipas ng huling patak ng ulan. Sa muling pagsikat ng araw. Ang bayan ay muling naging tahimik. Hindi dahil wala ng halimaw. Kundi dahil natuto ng makinig ang mga tao. Ang mga ugat ng balete ay nanatili sa gilid ng daan. Ang mga bakas ng pakpak ay hindi na binubura. At sa bawat gabi, kung sakaling marinig mong may gumagapang sa bubong, hindi mo kailangang matakot. Maliban na lang kung may kasalanan kang hindi mo pa inaamin. Dahil ang gabi ngayon ay hindi na panahon ng pananakot. Ito na ang oras ng paggunita, ng katarungan, at ng katapusan ng katahimikang walang puso.